Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Mindanao, isang batang ustadza na nagngangalang Laila ang naging biktima ng karahasan ng dalawang pulis. Ang kanyang asawa, si Jamal, isang sundalo ng Philippine Army, ay hindi na nahimik. Ngunit sa kanyang paghahanap ng katarungan, nabunyag ang isang madilim na sabwatan na tinatawag na Proyektong Busila. Isang lihim na babago sa lahat. Ang sikat ng araw sa katanghalian ay tila isang nagbabagang bakal, sinusunog ang bawat sulok ng maalikabok na kalsada sa isang maliit na bayan sa Cotabato. Si Ustadza Laila, isang 25 taong gulang na babae na may maamong mukha at mga matang puno ng paninindigan, ay dahan-dahang minamaneho ang kanyang itim na motorsiklo sa kahabaan ng highway. Ang mainit na hangin ay humahaplos sa kanyang kulay kremang abaya, pinaglalaruan ang dulo ng kanyang puting hijab na bahagya ng basa ng pawis. Sa kanyang balikat ay nakasabit ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga aklat para sa pag-aaral ng Quran na itinuro niya sa mga bata kaninang umaga. Sa bawat pagsulyap niya sa salamin ng motor, nakikita niya ang anino ng mga kabahayang tila nahihimbing sa ilalim ng nakakapasong init ng araw. Ang paligid ay payapa at tahimik. Hanggang sa mula sa di kalayuan, may natanaw siyang dalawang figura na nakatayo sa gitna ng daan. Dalawang lalaking nakaunipormeng kayumanggi, may matitigas na mukha at matatangkad na pangangatawan. Isa sa kanila ang mabilis na itinaas ang kamay, sumisenyas na huminto sila ila. Agad na hinila nila ila ang preno at itinigil ang kanyang motor sa gilid ng kalsada. Kahit may kaunting kaba sa kanyang dibdib, ngumiti pa rin siya ng magalang. Sa isip niya, hindi na bago ang mga ganitong checkpoint. Sanay na siyang harapin ang mga pulis na nagsusuri lamang ng mga dokumento ng sasakyan. Ngunit hindi niya malaman kung bakit kakaiba ang titig ng dalawang lalaki. Isang malamig na titig na tumatagos, na para bang mayroon silang itinatagong layunin na hindi niya maunawaan. Ang isa sa kanila ay humakbang palapit, ipinakilala ang sarili sa isang malalim na boses. Ako si Patrolman Corpus. Pulis Trapiko. Ito ang kasama ko, si Reyes. Yumuko ng bahagya sila ila bilang paggalang, sumagot sa mahinahong tono, Opo, sir. Walang anumang masamang kutob sa kanyang mukha sa mga sandaling iyon. Tanging ang pagod matapos ang maghapong pagtuturo. Hiningi ni Corpus ang mga papeles ng sasakyan at ibinigay naman ito nila ila, nanginginig ang mga kamay dahil sa init at kaba. Habang nag-uusap sila, tinititigan siya ni Reyes mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay matalim at mapanuri. Sa ilalim ng nag-aapoy na sikat ng araw, namumutla ang mukha nila ila. Ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid, sinusubukang ipakita ang kahinahunan na itinuro sa kanya ng kanyang pananampalataya. Ang ilang segundo ay parang napakahaba. Sa hangin ay naamoy ang pinaghalong alikabok, pawis, at ang singaw ng nag-iinit na aspalto. Sinuri ni Corpus ang mga dokumento saglit, saka tumingin kay Reyes na may pilyong ngiti. Hindi alam nila ila na ang ngiting iyon ay hindi tanda ng kabaitan, kundi isang hudyat ng pagsisimula ng isang madilim na kabanata. Ang kalsadang kanina itahimik ay tila nagpipigil ng hininga, saksi sa simula ng isang pangyayaring babago sa buhay ng isang batang ustadza magpakailanman. Habang nakatayo sila ila sa ilalim ng matinding sikat ng araw, hindi niya namamalayan na ang araw na dapat sana ay magtatapos ng mapayapa ay magiging araw kung saan ang kanyang dangal at katapangan ay susubukin hanggang sa sukdulan. Nang may paggalang at buong hinahon, ibinaba nila ila ang stand ng kanyang itim na motorsiklo sa gilid ng kalsada. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi para sa dalawang pulis sa kanyang harapan, sinusubukang manatiling kalmado kahit na ang init ng araw ay nagsisimula ng magdulot ng kirot sa kanyang ulo. Lumapit si Corpus na may mabibigat na hakbang. Ang kanyang mga bota ay tumatama sa tuyong aspalto, lumilikha ng malakas na tunog na nagpapayanig sa paligid. Mga papeles ng sasakyan, maikli niyang sabi. Walang maraming salita, agad na binuksan nila ila ang maliit na bag sa manibela ng motor, inilabas ang kanyang lisensya, rehistro, at ang resibo ng buwis na kalalabas lang noong nakaraang buwan. Ibinigay niya ang lahat ng bukas palad, puno ng tiwala na hanggat wala siyang ginagawang mali, walang dapat ikatakot. Pinagmasdan ni Corpus ang bawat papel na may blankong ekspresyon. Sa likod ng kanyang salaming pang-araw, tila may kinakalkula ang kanyang mga mata. Hindi isang pagkakamali kundi isang oportunidad. Matapos ang ilang mahahabang segundo, dahan-dahan niyang ibinaba ang mga dokumento at marahang umiling.
Ang kanyang mga labi ay umangat sa isang mapanuyang ngiti. Kumpleto ang papeles mo, sabi niya. Tumigil siya saglit sa katumitig ng matalim. Pero lumabag ka sa marka ng daan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Laila na parang kidlat sa katanghalian. Kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng tapat na pagkalito. Alam niya na wala siyang nilabag na anumang marka sa daan. Katunayan, huminto siya sa kanang bahagi ng kalsada tulad ng nararapat. Paumanhin po, sir. Sigurado po akong wala akong nilabag na anuman, maingat na sagot ni Laila. Nanginginig ang kanyang boses sa pagitan ng tapang at takot. Si Reyes, na kanina pa nakatayo sa kanang bahagi, ay biglang humakbang. Malakas ang kanyang boses na pumutol sa sinasabi ni Laila. Bumaba ka muna sa motor, sigaw niya sa mataas na tono. Ang boses na iyon ay bumasag sa katahimikan ng kalsada, dahilan upang mapalingon ang dalawang iba pang motorista sa di kalayuan. Napalunok si Laila, kinakabahang tiningnan si Reyes, at sinunod ang utos ng walang pagtutol. Pinatay niya ang makina ng motor at ibinaba ang kanyang mga paa sa lupa, pilit na nananatiling magalang kahit na ang kanyang puso ay nagsisimula ng mapuno ng malalaking tanong. Sumulyap si Corpus kay Reyes, tila nagbibigay ng hudyat ng walang salita. Inayos ni Reyes ang kanyang tindig, ipinagmalaki ang dibdib at kumilos na parang isang komandante sa larangan. Habang si Laila ay nakatayo sa harap nila na may mukha ng pagkalito. Kanina, nag-overtake ka sa dilaw na linya, sa wakas ay sabi ni Corpus, ang tono ng kanyang boses ay sadyang pinatigas para idiin siya. Lumingon si Laila sa kalsada sa likuran niya, tinitigan ang walang lamang aspalto na walang anumang linya. Doon niya napagtanto na may mali. Ang sinabi ni Corpus ay hindi isang babala, kundi isang patibong. Sa ilalim ng nakakapasong init, ang checkpoint na iyon ay hindi na isang ordinaryong pagsusuri. Nagsimula siyang makaramdam na may ibang layunin na itinatago sa likod ng mga unipormeng kayumanggi at ng malamig na ngiti ng dalawang lalaki. Habang matyagang bumababa sa kanyang motor, mahigpit na hinawakan ni Laila ang susi ng itim na motorsiklo na mainit pa rin dahil sa sikat ng araw. Humihingal na siya, ngunit pilit pa rin siyang nanatiling kalmado, sinusubukang ipaliwanag na wala siyang nilabag na anuman. Huminto po ako sa tamang lugar, sir. Walang marka akong nilagpasan, sabi niya sa mahinahon ngunit matatag na tono. Subalit, umiling-iling lang si Corpus. Ang kanyang mga mata ay umikot, tumingin sa kalsada na parabang naghahanap ng bagong dahilan. Itinuro niya ang blangkong aspalto na wala man lang guhit. Nagkunwaring idiniin ang isang kasalanang hindi kailanman nangyari. Samantala, si Reyes ay nakatayo sa tabi niya na nakakrus ang mga braso, tinititigan si Laila na parang isang hukom na nagtakda na ng hatol bago pa man marinig ang depensa. Lumipas ang ilang minuto sa gitna ng tensyon. Ang hangin sa paligid nila ay tila kumapal, dinidiinan ang dibdib ni Laila na nagsisimula ng mabalisa. Nag-usap sina Corpus at Reyes ng pabulong, ang kanilang mga boses ay mababa ngunit puno ng mga nakatagong senyales. Tiningnan sila ni Laila ng salitan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katarungang hindi niya makita. Hanggang sa biglang humakbang si Reyes. Isang dangkal na lang ang layo niya sa mukha ni Laila. Kung gusto mong hindi namin kumpiskahin ang motor mo, sabi niya ng marahan, ngunit may diin, magbayad ka ng multa, 20,000 piso, ngayon din. Ang mga salitang iyon ay parang latigo na humampas sa kanyang kamalayan. 20,000 piso. Isang halagang hindi makatwiran, malayo sa anumang legal na probisyon. Natigilan si Laila. Ang kanyang mukha ay pinaghalong galit at hindi makapaniwala. Alam niyang hindi na ito pagpapatupad ng batas. Ito ay hayagang pangingikil sa ilalim ng uniporme ng Estado. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Laila. Ang takot ay nagsimulang mapalitan ng tapang na isinilang mula sa pagtutol. Dahan-dahan siyang umiling, direktang tumingin sa mga mata ni Reyes na nakangisi pa rin. Hindi po ako magbabayad, sir. Wala po akong kasalanan, matatag niyang sabi, kahit nanginginig ang kanyang boses. Isang maikling, mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Reyes, na para bang nakarinig ng isang biro. Lumapit si Corpus, tinapik ang balikat ng kanyang kasama at sinabing, hayaan mo na, ang mga taong ganito, kailangang turuan ng leksyon. Ang mga salitang iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang banta na binalot sa isang kaswa na tono.
Alam nila ila na nagiging mapanganib na ang sitwasyon, ngunit may isang bagay sa loob niya na tumatangging sumuko. Pinili niyang manindigan sa katotohanan kahit alam niya ang panganib na darating. Ang tensyon ay naging isang tahimik na labanan sa pagitan ng katapangan at kapangyarihan. Ang kalsadang kanina tahimik ay nagsimula ng mapuno ng mga tingi ng mga residente mula sa di kalayuan, napapansin na may hindi magandang nangyayari. Lumapit pa si Reyes, tumitig ng matalim na may mga matang nag-aapoy sa galit. Tinitigan siya ni Corpus mula sa likuran. Ang mukha nito ay blanko, ngunit ang mga labi ay may tusong ngiti. Sa gitna ng init na sumusunog sa balat, ang mahinang tunog ng bentilador mula sa maliit na police outpost sa gilid ng kalsada ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan bago sumiklab ang unos. Hindi alam nila ila na ang pagtanggi niyang magbayad ng 20,000 ay hindi lamang pagtutol sa kawalang katarungan, kundi simula rin ng isang malaking laban na hihila sa kanyang pangalan sa isang madilim na ipu-ipo na tinatawag na kapangyarihan. Ang pagtanggi nila ila ay naging apoy na nagpasiklab sa galit ni Reyes. Namula ang kanyang mukha, nanigas ang mga ugat sa kanyang liig, at walang anumang salita, biglang dumapo ang kanyang kamay sa mukha nila ila. Malakas ang tunog ng sampal, nagpayanig sa hangin sa gitna ng mainit na tanghali. Tumabingi ang ulo nila ila. Pumutok ang kanyang labi. Tumulo ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig, dumungis sa puting tela ng kanyang hijab. Natumba siya, muntik nang bumagsak, ngunit pilit pa ring tumayo na may matatag na paningin. Wala akong kasalanan, sir, mahina niyang sabi, ngunit malinaw. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalo lamang nagpagalit kay Reyes. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi nagmula sa pagpapatupad ng batas, kundi sa kayabangan ng isang taong pakiramdam ay may kapangyarihan sa katotohanan. Hindi pa nasiyahan sa pananakit kaila-ila, lumingon si Corpus sa itim na motorsiklo na nakatayo pa rin sa gilid ng kalsada. Gamit ang kanyang malaking paa at maruming bota, malakas niyang sinipa ang katawan ng motor. Ang tunog ng pagtama ng metal sa aspalto ay umalinggaw, bumasag sa hangin na parang isang sigaw ng galit. Isang sipa, dalawang sipa, hanggang sa mabasag ang salamin at matanggal ang upuan ng motor. Mahinang napasigaw sila ila, tumakbo ng bahagya, upang subukang pigilan sila. Ngunit ang kanyang maliit na katawan ay hindi kayang tapatan ang kanilang lakas. Pakiusap, huwag ninyong sirain, sir. Motor ko po yan, sabi niya sa tonong nagmamakaawa. Ngunit ang pakiusap na iyon ay sinagot lamang ni Corpus ng isang maikling, malamig na tawa at isang tingin na puno ng pang-aalipusta. Nagsimulang magdatingan ang mga residente, isa-isa, mula sa di kalayuan. Mayroong tahimik na nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone. Mayroon ding nakatayo lamang na tulala sa ilalim ng init ng araw. Natatakot sila ngunit nagagalit din. Hinawakan nila ila ang braso ni Corpus, sinusubukang pigilan ang lalaki. Ngunit ang kanyang maliit na galaw ay sinuklian ng isang malakas na sipa sa tiyan. Tumilapon ang kanyang katawan sa lupa, bumagsak sa mainit na aspalto na sumunog sa kanyang bala. Napangiwi siya sa sakit, ngunit bago pa man siya makabangon, dumapo ang bota ni Corpus sa kanyang balikat, idiniin ang kanyang katawan ng walang awa. Para malaman mo ang pakiramdam, huwag kang magmalinis sa kalsada, sigaw ni Corpus na may mapanuyang tono. Sinundan ito ng malakas na tawa ni Reyes, na lalong nagdagdag sa panghihiya. Naging tensyonado at malupit ang sitwasyon. Ang mainit na hangin ay tila nakakasakal. Sa gitna ng alikabok at ingay ng mga sasakyang dumadaan, ang dalawang unipormadong opisyal ay nakatayo na may ngiti ng kasiyahan. Tila ba ang kapangyarihan ay nagbigay sa kanila ng karapatang mang-api. Nakahandusay sila ila sa lupa, nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang labi patungo sa itim at nagbabagang aspalto. Sa gitna ng sakit at takot, malakas na bumulong ang kanyang puso. Ang katotohanang ito ay dapat ipaglaban kahit na madurog ang aking katawan. Samantala, ang tawa ni na Corpus at Reyes ay umalinggaw, naging tunay na saksi kung paano ang batas ay maaaring maging sandata kapag nasa maling mga kamay. Sa ilalim ng nakakasilaw na sikat ng araw, ang dangal ng isang babae ay sinubok ng mga kamay na dapat sana inagpoprotekta sa mamamayan, ngunit sa halip ay sumisira dito. Nakahandusay ang katawan nila ila sa ibabaw ng mainit na aspalto. Ang kanyang abaya ay punit-punit sa ilang bahagi. Nagdurugo ang kanyang mga tuhod at namamaga ang kanyang pisngi mula sa malakas na sampal.
Ngunit sa likod ng mga sugat na iyon, ang kanyang mga mata ay nananatiling nag-aalab na may tapang na hindi madaling sirain. Hirap siyang huminga, ngunit ang bawat paghinga ay tila isang pagpapatunay na hindi pa siya sumusuko. Sa isang paos at mahinang boses, bumulong siya, "Wala akong kasalanan. Kayo ang mapang-api." Ang mga salitang iyon ay mahina, ngunit sapat na malakas upang mapayuko ang ilang mga residenteng nakasaksi, nanginginig sa tapang ng isang batang babae na naglakas loob na labanan ang kahambugan ng mga nakauniporme. Sa gitna ng init at alikabok, ang mga salitang iyon ay umalingaw na parang isang sampal pabalik sa mga taong tanging pananahimik ang nagawa. Isa-isang naglakas loob na lumapit ang mga residente. Ilan sa kanila ay maihawak na cellphone, lihim na nagre-record mula sa mga sulok ng kalsada, sinusubukang kunan ng ebidensya ang karahasang naganap. Isang matandang lalaki ang sumigaw, "Tama na, Nong. Huwag mo nang saktan. Wala siyang kasalanan." Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ilalim ng banta ni Reyes na matalim na tumingin sa pulutong. "Sinumang maglakas loob na mag-record, kukumpiskahin ko ang cellphone ninyo," malakas niyang sigaw. Ang bantang iyon ay nagpaatras sa ilan sa mga residente, ngunit hindi sa lahat. May ilang nanatiling nagre-record, nanginginig ang mga kamay. Alam nilang ang video na iyon ay maaaring maging tanging saksi sa gitna ng batas na hindi pumapanig sa kanila. Sa loob ng ilang minuto, biglang nagbago ang sitwasyon. Ang tensyon sa hangin ay nagpabagal sa paghinga ng lahat. Nagkatinginan sina Reyes at Corpus, sa ngumisi ng mapanlait. Umalis sila, iniwan ang itim na motorsiklo nila na wasak sa gitna ng daan. Ang alikabok ng kalsada ay dumikit sa mga gasgas na pintura, habang ang dugo nila ay tumulo malapit sa baluktot na gulong. Ang kanilang mga yapak ay papalayo, nag-iwan ng isang tahimik at nakabibinging kapaligiran. Isang katahimikan na sumisikip sa dibdib, tulad ng bakas ng isang bagyong nag-iwan ng pagkawasak. Ilang residente sa wakas ay naglakas loob na lumapit, tinulungan sila na nanginginig pa ring sinusubukang umupo. Isang batang ina ang nagbukas ng bote ng mineral water at pinatakan ang kanyang mukha, habang isang binata ang umalalay sa kanya, patungo sa gilid ng kalsada. Binuhat nila ang itim na motorsiklo, ngunit karamihan sa mga bahagi nito ay sira na. Maputla ang mukha nila ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ang parehong determinasyon, ang determinasyon na hindi manahimik. Sa kanyang katahimikan, may isang pangakong hindi pa nabibigkas, na ang katotohanan ay hindi titigil dito. Nang dumating ang ambulansya upang dalhin ang kanyang mahinang katawan patungo sa ospital, ang mainit na tanghaling iyon ay naging piping saksi na ang kalupitan ay bumaba sa lansangan, ngunit ang katarungan ay hindi pa patay. Sa isang maliit na bahay sa dulo ng eskinita, si Jamal ay tahimik na nililinis ang kanyang rifle. Ang sinag ng hapon ay tumatama sa metal na ibabaw, lumilikha ng isang payapang kapaligiran na biglang nabasag ng isang malakas na katok ang umalingaw sa pinto. Isang kapitbahay ang nagmamadaling dumating, maputla ang mukha at hinihingal. "I hate you." "Jamal, sila binugbog ng mga pulis sa highway, nasa ospital siya ngayon." Ang mga salitang iyon ay tumama sa dibdib ni Jamal na parang isang pagsabog. Nahulog ang ripleng hawak niya sa sahig at walang pag-aalinlangan, agad siyang tumakbo palabas ng bahay, mabilis na humakbang sa ilalim ng nakakapasong init, walang pakialam sa sinuman sa paligid. Habang papunta sa ospital, ang kanyang isipan ay puno ng pinaghalong galit at takot. Inilarawan niya sa isip sila ang babaeng malumanay at laging matyaga. Ngayon ay nakahandusay, walang magawa dahil sa kalupitan ng mga taong nakauniporme. Pagdating niya sa harap ng emergency room, ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga yabag ng mga tauhan ng ospital ay pumuno sa hangin. Nang buksan ang kurtina ng silid ng pasyente, agad na nanigas ang tingin ni Jamal. Nakahiga sila sa puting kama. Pumutok ang kanyang labi, may pasa sa kanyang pisngi, at nakabendahe ang kanyang kaliwang braso. Ngunit ang kanyang mga mata, kahit namumugto dahil sa luha, ay nagniningas pa rin ang parehong tapang tulad noong una silang magkakilala. Umupo si Jamal sa gilid ng kama, tinititigan ang kanyang asawa na may kumukulong dibdib. "Sino ang gumawa nito?" Ang kanyang boses ay mababa, puno ng panginginig. Tumingin sila sa kanya. Muling umagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Sa isang mahinang ngunit malinaw na boses, ikinuwento niya ang lahat. Mula sa paghinto sa kanya sa kalsada,
Sa pilit na pagbabayad, hanggang sa pagsipa sa kanyang katawan at pagsira sa kanyang motor. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang isang patalim na tumutusok sa dibdib ni Jamal. Sa dulo ng kanyang kwento, yumuko sila ila, mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Sinabi ko lang ang totoo, mahal. Pero tinrato nila ako na parang isang kriminal. Sa sandaling iyon, nanigas ang panga ni Jamal. Naging malamig ang kanyang mga mata. Hindi na siya isang asawang nalulungkot lamang. Siya ay naging isang sundalo na kararating lang ng tawag para sa digmaan. Sa kanyang puso, ang galit ay nag-aalab na at alam niyang ang dalawang pangalan, Corpus at Reyes, ay malapit ng pagbayaran ang lahat ng kanilang ginawa. Nakaupo si Jamal sa gilid ng kama sa ospital na may blankong tingin. Ang bawat salitang binitiwan nila ila ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan, parang isang alinggaungaw na ayaw mawala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pinipigilan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Nanigas ang mga ugat sa kanyang liig, tumigas ang kanyang panga, at nanginginig ang kanyang mga kamao sa pagpipigil sa pagnanais na kumilos. Sa kanyang harapan ay nakahandusay ang babaeng pinakamamahal niya. Ang babaeng buong buhay niyang inalagaan, ngayon ay ipinahiya at sinaktan ng mga malulupit na kamay na dapat sana ay nagpoprotekta sa mamamayan. Sa puso ni Jamal, isang pangungusap ang paulit-ulit na umiikot. Ang katarungan ay hindi darating kung hindi ipaglalaban. Dahan-dahan siyang tumayo, tinititigan ang mukha ng kanyang asawa na maputla pa rin. Ang bawat sugat sa mukha nila ila ay parang isang hiwa sa kanyang sariling puso. Lumapit siya, marahang hinalikan ang noo ng babae, at bumulong sa isang mababa, ngunit matatag na boses, magpahinga ka. Hahanapin ko sila. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng walang anumang pag-aalinlangan, tulad ng isang sumpang binitiwan ng isang sundalo na kararating lang ng utos para sa labanan. Sinubukan siyang pigilan nila ila, hinawakan ang nanginginig na pulso ng kanyang asawa. Ngunit mumiti lamang ng bahagya si Jamal. Ang ngiting iyon ay hindi tanda ng kapayapaan, kundi isang babala ng isang bagyong malapit nang dumating. Mabibigat ngunit tiyak ang kanyang mga hakbang nang lisanin niya ang silid. Bawat hakbang ay tila umuugong, parang yabag ng mga bota ng isang sundalo patungo sa larangan ng digmaan. Sa kanyang isipan, ang mga mukha ni na Corpus at Reyes ay paulit-ulit na lumilitaw. Dalawang figura na kumakatawan sa maruming mukha ng kapangyarihan na dapat sana ay malinis. Alam niya, anuman ang kahihinatnan, hindi maaaring hayaang yurakan ang dangal. Ang unipormeng suot niya ay hindi lamang isang simbolo ng estado, kundi isang sumpang magpoprotekta sa mga mahihina. At ngayon, kung ang mahinang iyon ay ang kanyang sariling asawa, wala nang dahilan para manahimik. Sa labas ng ospital, nagsisimula ng dumilim ang hapon. Ngunit sa dibdib ni Jamal, isang apoy ang kasisindi pa lamang. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng highway kung saan nagsimula ang lahat, at huminga ng malalim. Ang kanyang mukha ngayon ay malamig, ang kanyang tingin ay matalim na parang isang talim ng kutsilyo. Akala nila yuyuko lang ako, mahina niyang bulong. Pero ngayon, malalaman nila kung ano ang itsura ng katarungan ng isang sundalo. Sa matatag na hakbang at nag-aalab na mga mata, umalis si Jamal, dala ang galit, karangalan, at isang sumpa na itaguyod ang katotohanan. Kahit na kailangan niyang labanan ito ng mag-isa. Nagsisimula ng dumilim ang langit nang dumating si Jamal sa harap ng lokal na istasyon ng pulisya. Ang kayumangging pader ng gusali ay nakatayo ng matatag, sumasalamin sa humihinang liwanag ng papalubog na araw. Sa harapan, ilang sasakyang pangserbisyo ang maayos na nakaparada at ang watawat ng Pilipinas ay marahang iwinawagayway ng hangin. Sa matatag na hakbang, pumasok si Jamal sa tarangkahan. Ang kanyang berdeng uniforme, na may bahid pa ng alikabok, ay nakakuha ng pansin ng ilang mga gwardya. Ang aura ng isang sundalo ay kitang-kita sa kanyang paglakad. Matatag, tuwid, at puno ng isang di masabing bigat. Walang paligoy-ligoy, dumiretso siya sa desk ng duty officer at tinitigan ito ng matalim na tingin. Hinahanap ko ang dalawang pulis, sina Corpus at Reyes, sabi niya sa isang patag ngunit matatag na tono. Ang kanyang boses ay nagpatahimik sa buong silid. Napalunok ang duty officer at sinubukang sumagot ng pautal-utal. Wala po sila sa duty, sir, sabi nito. Umalis sila kaninang umaga. Ang sagot na iyon ay lalo lamang nagpaalab sa galit sa dibdib ni Jamal.
Nanigas ang kanyang panga at kumuyom ang kanyang kaliwang kamao sa gilid. Alam niyang may mali. Tumingin siya sa paligid, pinagmamasdan ang mga pader ng istasyon na tila masyadong tahimik para sa isang lugar na dapat managot sa karahasang ginawa ng kanilang mga tauhan. Habang tumitindi ang tensyon, isang tunog ng itim na sapatos ang narinig mula sa pangunahing silid. Isang lalaking may mataas na ranggo ang lumabas. Matikas ang kanyang tindig. Maayos ang pagkakasuri ng kanyang buhok. Kalmado ang kanyang mukha. Ngunit mahirap basahin ang kanyang mga mata. Ako si Police Major Basa, sabi niya sa isang patag at sinusukat na tono. Nagpakilala si Jamal at ikinuwento ang buong pangyayari sa isang kontroladong boses. Kahit na nag-aalab ang kanyang emosyon, sa likod ng kanyang malamig na mukha. Nakikinig si Basa na nakakrus ang mga braso, paminsan-minsan ay tumatango, paminsan-minsan ay humihinga ng malalim na parabang pinagsisisihan ang ginawa ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng kwento, lumapit siya kay Jamal at marahang nagsalita, "Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong asawa. Makakaasa ka, didisiplinahin namin ang mga sangkot na tauhan. Sasagutin din namin ang lahat ng gastusin sa ospital." Ang kanyang mga salita ay tila kapanipaniwala, ngunit masyadong kalmado, masyadong makinis. Tila ba inihanda na ito dati pa? Tinitigan ni Jamal ang mga mata ni Basa, naghahanap ng katapatan doon. Ngunit ang natagpuan niya ay isang malamig na kawalan. Sa isang sandali, naramdaman niyang mabigat ang hangin sa silid. Tahimik, ngunit puno ng mga nakatagong kahulugan. Alam ni Jamal na may mali sa tono ng pananalita ni Basa. Masyadong kontrolado ang kanyang kilos para sa isang superior na kararating lang ng balitang ang kanyang mga tauhan ay nagsagawa ng brutal na karahasan sa kalsada. Mayroong isang bagay sa likod ng mga matang iyon. Isang bagay na nagtatakip sa katotohanan. Tinapik ni Basa ang balikat ni Jamal na may bahagyang ngiti. "Huminahon ka muna, Sergeant. Kami na ang bahala dito," marahan niyang sabi. Tanging isang malamig na tingin ang isinagot ni Jamal at maikling sinabi, "Sisiguraduhin kong ang katarungan ay tunay na maipapatupad." Nang lumabas siya sa silid na iyon, bumulong ang kanyang instinct bilang sundalo, hindi lamang ito problema ng dalawang pulis. May mas malaking bagay na nagtatago sa likod ng mga pader ng istasyong ito. Isang bagay na madilim at mapanganib. Pagkalabas ni Jamal sa silid ni Basa, nagbago ang pakiramdam sa pasilyo ng istasyon ng pulisya. Ang hangin na kanina ikalmado ay napuno ng tensyon, na para bang may mga matang nagmamasid mula sa likod ng mga pader. Ilang hakbang pa lang ang kanyang nalalakad, biglang isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang likuran. Tumilapon siya pasulong, bumagsak ng malakas sa sahig. Naputol ang kanyang hininga at nang lumingon siya, nakita niya si Reyes na nakatayo na may mabangis na mukha. Sa likuran niya, si Corpus ay may mapanuyang ngiti. Ang dalawang figura ay lumitaw mula sa anino. Tila ba talagang hinihintay siyang lumabas? Walang binigay na pagkakataon, muling sinipa ni Reyes ang tiyan ni Jamal hanggang sa mapayukod siya sa sakit. "Akala mo makakapagsumbong ka basta-basta," sigaw niya. Lumapit si Corpus, hinawakan ang kwelyo ni Jamal at paulit-ulit na sinuntok ang mukha ng sundalo. Tumulo ang dugo sa puting sahig ng istasyon, lumikha ng isang pulang mansa na kaibahan sa kanyang uniforme. Ang mga residenteng dumadaan sa labas ng bakod ay nanonood mula sa malayo. Ilan ay napapatakip ng bibig sa gulat. Ngunit wala ni isang naglakas loob na lumapit. Ang kanilang mga tawa ay malakas na umalingaw-ngaw, binasag ang katahimikan ng papalubog na hapon. Diniin ni Reyes ang ulo ni Jamal sa semento. Samantala, si Corpus ay nagsalita na may tonong puno ng kasiyahan, "Maglakas loob ka pang gumawa ng gulo, tapos ka." Ngunit ang hindi nila napansin, sa likod ng sakit, ang mga mata ni Jamal ay malamig na nakatingin. Hindi isang tingin ng pagkatalo, kundi isang tingin ng isang sundalong nagpipigil ng isang bagyo ng galit. Alam niyang ang pag-atake na ito ay hindi lamang isang paghihiganti, kundi isang mensahe. Isang mensahe mula sa isang sistema na nais siyang pasukuin. Nang iwan nilang dalawa si Jamal na nakahandu sa isalupa, tumutulo ang dugo sa dulo ng kanyang berdeng uniforme na nagsisimula ng mapunit. Ngunit sa likod ng mga sugat na iyon, may isang bagay na nabuhay, isang determinasyon na hindi masisira. Dahan-dahang bumangon si Jamal, tinititigan ang likod ng dalawang lalaking papalayo. Sa kanyang mukha, ang galit at karangalan ay nag-iisa na.
Sa kanyang puso, sumumpa siya, wala ng kompromiso. Lumampas na sila sa hangganan, at darating ang katarungan kahit na kailangan itong ipatupad gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ngunit si Jamal ay hindi isang lalaking basta-basta na lang yuyurakan. Kahit na puno ng sugat ang kanyang katawan, tumutulo ang dugo sa kanyang sentido at hirap siyang huminga, may isang bagay na bumangon mula sa kanyang kalooban. Ang likas na ugali ng isang sundalo na hindi matatalo. Dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang katawan, tinititigan ang dalawang pulis ng isang matalim na tingin na parang nagbabagang uling. Si Corpus, na nakitang nakatayo siyang muli, ay napatawa ng mapanlait, ngunit ang kanyang tawa ay biglang naputol nang humakbang si Jamal, ang kanyang mga mata ay nag-aalab na may hindi matitinag na paninindigan. Ang hangin sa paligid nila ay naging tensyonado. Lahat ng residenteng nanonood ay nagpigil ng hininga, nararamdaman na may malaking mangyayari. Sa isang iglap, mabilis na kumilos si Jamal, mas mabilis pa sa inaasahan ng sinuman. Ang kanyang kamay ay lumipad at tumama sa panga ni Corpus ng malakas. Ang tunog ng pagtama ay malinaw na narinig hanggang sa labas ng bakod. Tumilapon si Corpus sa gilid, bumangga sa pader, at bumagsak na puno ng dugo ang mukha. Si Reyes, na nataranta, ay sinubukang kunin ang posas mula sa kanyang sinturon. Ngunit bago pa man siya makakilos, hinawakan ni Jamal ang kanyang braso at pinilipit ito sa likuran. Biktima ako, malakas niyang sabi. Ang kanyang boses ay nagpayanig sa hangin. Pero hindi ibig sabihin na talo ako. Sa buong lakas, itinaas ni Jamal ang sumisigaw na katawan ni Reyes at malakas itong ibinagsak sa bakal na bakod ng istasyon ng pulisya. Ang tunog ng nabaling metal ay malakas na umalingaw-ngaw, sinabayan ng hiyawan ng mga residenteng nanonood mula sa labas. Ilan sa kanila ay nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone. Ang iba ay hindi makapaniwala sa tapang ng isang sundalo na mag-isang lumalaban sa dalawang unipormadong opisyal. Sa gitna ng init ng araw, si Jamal ay nakatayo ng matatag. Ang kanyang uniporme ay maalikabok, ang kanyang mukha ay duguan, ngunit ang kanyang aura ay parang isang mandirigma sa larangan ng digmaan. Hindi lamang siya nagtatanggol sa sarili, kundi itinataguyod ang karangalang yurakan. Sina Corpus at Reyes ay nakahandusay na ngayon sa lupa. Hirap silang huminga. Ang kanilang mga mukha ay puno ng dugo at alikabok. Si Jamal ay nakatayo sa ibabaw nila, ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa. Ang kanyang tingin ay tuwid, puno ng galit at dangal. Pumalakpak ang mga residente, ilan ay sumisigaw ng suporta. Ngunit sa likod ng mga hiyawan na iyon, alam ni Jamal na ito ay simula pa lamang. Sinindihan niya ang apoy ng paglaban sa maling lugar. At pagkatapos ng araw na iyon, hindi na siya isang asawa lamang na naghahanap ng katarungan, kundi isang simbolo para sa mga maliliit na taong naglakas loob na labanan ang isang mapang-aping kapangyarihan. Biglang naging magulo ang sitwasyon sa harap ng istasyon ng pulisya. Ilang iba pang mga pulis ang tumakbo palabas nang marinig nila ang tunog ng nabaling bakod at ang sigawan ng mga residente. Nakita nila si Jamal na nakatayo ng matatag sa gitna ng daan. Ang kanyang katawan ay puno ng alikabok at dugo. Samantala, ang kanyang dalawang kasamahan, sina Corpus at Reyes, ay nakahandusay at walang malay. Ngunit ang kakaiba, wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na lumapit. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagkalito, nasa pagitan ng takot sa figura ng sundalo o takot sa isang mas malaking bagay sa likod ng pangyayaring ito. Si Jamal ay nakatayo lamang ng tahimik, ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa lahat ng mga opisyal sa paligid niya. Sa isang sandali, tila huminto ang oras at lahat ng nasa lugar na iyon ay alam na hindi ito isang ordinaryong away lamang. Samantala, sa ikalawang palapag ng istasyon ng pulisya, sa likod ng puting kurtina na bahagyang nakabukas, pinagmamasdan ni Major Basa ang lahat ng may blankong mukha. Hindi siya mukhang galit, hindi rin gulat. Tanging isang malamig na ekspresyon na walang emosyon, tulad ng isang taong alam na kung paano magtatapos ang larong ito. Sa isang kalmadong kilos, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng uniporme at pinindot ang isang lihim na numero. Operasyon, ikalawang yugto, bigo, marahan ngunit matatag niyang sabi. Ngunit ang target ay nasa ilalim pa rin ng kontrol. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng ganoon na lamang, malamig at puno ng nakatagong kahulugan.
Hindi sinasadya, isang batang pulis na nag-aayos ng mga dokumento sa katabing silid ang nakarinig sa sinabi niya. Agad na namutla ang kanyang mukha. Alam niyang ang mga ganoong salita ay hindi karaniwang wika sa pamamaraan ng pulisya. Tumingin siya sa pinto ng silid ni Basa na bahagyang nakabukas, naramdaman niyang tumayo ang kanyang mga balahibo. Ang target ay nasa ilalim pa rin ng kontrol. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. Sino ang tinutukoy na target at ano ang ibig sabihin ng ikalawang yugto? Alam niyang may mas malaking bagay na nangyayari kaysa sa isang simpleng kaso ng pambubugbog. Isang bagay na maaaring kinasasangkutan ng kapangyarihan at mga lihim na matagal nang itinatago sa publiko. Sa ibaba, lalong dumami ang mga tao. Ilan ay nagsimulang makipagtalo sa mga pulis na sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Sa wakas ay tumingin si Jamal sa direksyon ng istasyon, sa bintana kung saan nakatayo si Basa kanina. Kahit hindi niya makita ang mukha nito, naramdaman niyang mayroong kakaiba, na parang isang tingin na lihim na nagmamasid sa kanya, tinitimbang ang kanyang susunod na hakbang. Sa kanyang puso, malinaw na bumulong ang kanyang instinct bilang militar, hindi na ito tungkol sa personal na paghihiganti. May mga madidilim na kamay na naglalaro sa likod ng mga uniforme, at ang tunay na katotohanan ay mas mapanganib pa kaysa sa kanyang inaakala. Sa gitna ng kaguluhan ng araw na iyon, napagtanto ni Jamal na ang tunay na labanan ay kasisimula pa lamang. Kinagabihan, tahimik ang istasyon ng pulisya. Tanging ang ilaw ng neon sa pasilyo ang kumikislap at ang tunog ng mga kuliglig ang naririnig mula sa labas ng bakod. Sa katahimikan na iyon, isang lalaking nakaunipormeng berdeng camouflage ang lumitaw mula sa kadiliman, si Ramon, kasamahan ni Jamal sa unit. Sa maingat na hakbang, pumasok siya ng palihim sa walang taong outpost. Ang pinto sa likod ng istasyon ay bahagyang nakabukas, na para bang maihinihintay na pumasok. Alam ni Ramon kung ano ang kanyang hinahanap. Hindi siya dumating dahil sa utos ng sinuman, kundi dahil sa kanyang konsensya. Nais niyang malaman kung bakit ang dalawang pulis trapiko ay maaaring kumilos na parang nasa itaas sila ng batas, at kung bakit si Major Basa ay tila masyadong kalmado sa harap ng karahasan laban sa isang sibilyan. Gamit ang isang maliit na flashlight, binuksan ni Ramon ang pinto ng opisina ni Basa. Ang silid ay maayos, masyadong maayos para sa isang abalang opisyal. Sa ibabaw ng mesa, ang mga dokumento ay perpektong nakaayos. Ngunit may isang bagay na kapansin-pansin. Isang pulang folder na walang malinaw na label ang nakasiksik sa ilalim ng isang tumpok ng mga ulat ng patrol. Dahan-dahan niya itong hinila. Sa harap ng folder, nakasulat sa malalaking titik, Proyektong Busilak. Bumilis ang tibok ng puso ni Ramon. Binuksan niya ang unang pahina at agad na napako ang kanyang tingin sa isang mahabang listahan ng mga pangalan ng mga sibilyan. Sa kanang kolum ay nakasulat ang deskripsyon, target ng operasyong pagpapatupad ng disiplina. Habang binabasa niya, lalong namumutla ang kanyang mukha. Ang dokumento ay hindi isang opisyal na ulat, kundi isang lihim na talaan ng isang serye ng mga peking operasyon. Ipinaliwanag dito kung paano ang ilang mga insidente ng karahasan sa kalsada, pananakit, pananakot, at maging ang pagpatay ay bahagi pala ng isang eksperimentong panlipunan na sadyang nilikha upang sukatin ang reaksyon ng publiko at media sa pag-abuso sa kapangyarihan. Bawat insidente ay idinisenyo na may iba't ibang senaryo at ang mga pangalan ng mga sangkot na opisyal ay itinago sa pamamagitan ng mga code. Ngunit sa gitna ng listahan ng mga biktima, may isang pangalan na naka-highlight ng pulang tinta, Laila binti Ahmad. Matagal na natigilan si Ramon. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang isara niya ang folder. Tumingin siya sa paligid ng silid, pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng kadiliman. Lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Sina Basa, Corpus, Reyes, at ang pag-atake kay Laila ay hindi nagkataon lamang. Lahat ng iyon ay plinano, kinontrol, sinubok na parang isang eksperimento sa sariling mamamayan. Alam niyang kung ang file na ito ay makarating sa publiko, ang katotohanan ay yayanig sa buong sistema. Ngunit isang bagay din ang tiyak, pagkatapos ng gabing iyon, siya ay magiging isang takas mula sa parehong network. Sa katahimikan, isinuksok ni Ramon ang pulang folder sa loob ng kanyang jacket at mahinang bumulong. Ang katotohanan ito ay hindi dapat mamatay sa silid na ito. Kinabukasan, ang istasyon ng pulisya ay napuno ng mga ilaw ng kamera,
at ang ingay ng mga mikropono na nagsasabitan sa ilalim ng isang malaking banner na may nakasulat na press conference. Nakatayo si Major Basa sa podium. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit naninigas. Sa isang formal na tono, ipinahayag niya na ang kanyang dalawang tauhan, sina Corpus at Reyes, ay iniimbestigahan ayon sa tamang proseso. Ang kanyang pananalita ay walang lasa, tulad ng isang taong nagbabasa ng isang inihandang script. Nagsasalita siya na parabang nais niyang pakalmahin ang sitwasyon, ngunit ang mundo sa labas ng mga pader ng istasyon ay mas mabilis ng kumikilos. Sa mga screen ng cellphone ng mga tao, ang video ng pananakit kay Laila at ang brutal na pambubugbog kay Jamal ay kumalat na, viral sa buong bansa. Sa mga comment section ng social media, nag-aalab ang galit ng publiko. Pagkatapos ng kumperensya, bumalik si Basa sa kanyang opisina na may mabibigat na hakbang. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at umupo sa kanyang malaking silya. Ang kanyang mukha ngayon ay iba na sa ipinakita niya sa harap ng mga kamera. Hindi na puno ng otoridad, kundi tensyonado at balisa. Sa kanyang mesa, ilang mga dokumento ang nakabukas, kabilang ang mga ulat tungkol sa kaguluhang panlipunan dahil sa pagkalat ng mga video ng karahasan. Alam niyang ang bagyong ito ay hindi na makokontrol sa pamamagitan ng mga opisyal na pahayag. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Ang numerong lumitaw sa screen ay walang pangalan. Tanging isang salita sa ilalim nito, operator. Huminga ng malalim si Basa at marahang sumagot. Nakinig ako. Ang boses mula sa kabilang linya ay mabigat, patag at malamig. Masyado ka nang mabagal, Basa. Kumalat na ang operasyon. Nag-react ang publiko bago ang tamang oras. Sinubukan ni Basa na ipaliwanag na pinipigilan nila ang impormasyon, ngunit matalim siyang pinutol ng boses. Burahin ang lahat ng ebidensya. Kasama na sila. Isang sandaling katahimikan. Tinitigan ni Basa ang kanyang mesa kung saan magkatabing nakalagay ang dalawang litrato, sina Jamal at Laila. Matagal niyang tinitigan ang mga larawang iyon na para bang naghahanap ng dahilan upang labanan ang utos. Ngunit alam niyang ang lalaki sa kabilang linya ay hindi isang taong maaaring salungatin. Naiintindihan ko, sa wakas ay sagot ni Basa, ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig. Pagkatapos maputol ang tawag, sumandal si Basa sa kanyang silya at tumingin sa kisam. Mahaba at mabigat ang kanyang hininga, na para bang kararating lang niya ng hatol na kamatayan sa isang tao. Alam niyang ang utos na iyon ay hindi isang walang laman na banta. Ang operator ay bahagi ng isang malaking network na kahit ang isang opisyal na tulad niya ay hindi maglakas loob na labanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang kanyang computer, binuksan ang isang listahan ng mga pangalan na ipinadala sa pamamagitan ng isang naka-encrypt na mensahe kagabi. Sa pinakataas na bahagi, nakasulat, Jamal Prasecha. Subject, aktibo. Eliminasyon, inirerekomenda. Sa ilalim nito, muling lumitaw ang pangalan ni Laila binti Ahmad. Ngayon ay may pulang marka. Ipinikit ni Basa ang kanyang mga mata at mahinang bumulong. Patawarin ninyo ako. Pero ang larong ito ay wala na sa kontrol ng sinuman. Lumipas ang mga araw mula sa insidente. Sa isang maliit na bahay na itinayo ni Ramon, ang sundalong dati niyang kasama sa mga operasyon, nagtago sina Jamal at Laila. Ang bahay na iyon ay nasa gilid ng bayan, napapaligiran ng kawayanan at ang tunog ng mga kuliglig sa gabi. Sa labas, ang mundo ay nagkakagulo, ngunit sa loob, may isang nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Laila malapit sa bintana na may pagod na mukha. Samantala, abala si Jamal sa pagsusuri ng mga bala ng isang lumang baril na dati niyang itinago para sa mga emergency. Hindi tayo ligtas dito magpakailanman, marahan niyang sabi. Tumango lamang si Laila, ang kanyang puso ay puno ng pinaghalong takot at paniniwala na ang katotohanang dala nila ay masyadong mahalaga para basta na lang mawala. Eksakto sa hating gabi, isang tunog ng makina ng sasakyan ang narinig sa di kalayuan. Mahina ngunit malinaw, papalapit. Agad na pinatay ni Jamal ang ilaw. Isang babala ng panganib ang lumitaw sa kanyang mukha. Mula sa siwang ng bintana, nakita niya ang dalawang itim na sasakyan na walang plaka na huminto sa harap ng bahay. Halos sabay-sabay na nagbukas ang mga pinto at lumabas ang ilang mga lalaking nakaitim, kumpleto sa mga armas. Ang kanilang mga kilos ay koordinado, mabilis at walang ingay.
Hindi sila ordinaryong pulis, masyado silang sanay, masyadong kalmado para sa mga karaniwang opisyal. Tumingin sila kay Jamal nang may pag-aalala. Itinaas lamang ni Jamal ang kanyang daliri sa labi, sinasabihan siyang manahimik. Sa kadiliman, kinuha niya ang kanyang lumang serbisyo armas, sinisiguradong puno pa rin ito ng bala. Mabibigat na hakbang ang narinig na papalapit sa beranda. Sinundan ito ng isang maikling bulong mula sa labas. Target kumpirmado sa loob. Mabilis na pag-execute. Walang dapat matira. Ang mga salitang iyon ay sapat na upang kumpirmahin kung sino sila. Inayos ni Jamal ang kanyang posisyon, dumikit sa pader. Ang kanyang baril ay nakatutok sa pinto. Ang kanyang hininga ay regular, ang kanyang mga mata ay matalim. Nang gumalaw ang hawakan ng pinto at narinig ang tunog ng metal, mahinang bumulong si Jamal kay Laila. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti, Laila. Ito ay tungkol sa katotohanang itinatago nila. Kung mamatay tayo ngayong gabi, dapat malaman ng mundo kung sino talaga sila. Tumingin si Laila sa kanya. Tumulo ang kanyang luha ng walang tunog. Pagkatapos ay mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa, na para bang nagpapadala ng lakas ng walang salita. Sa mga sumunod na segundo, nawasak ang kahoy na pinto ng bahay. Isang maliit na pagsabog mula sa isang otomatikong armas ang bumasag sa hangin, sinundan ng mga kislap ng liwanag. Mabilis na kumilos si Jamal, gumanti ng putok gamit ang matalas na reflexes ng isang sundalo. Ilang mga nakaitim na figura ang bumagsak sa may pintuan. Ngunit ang natitira ay patuloy na sumusugod. Ang tunog ng mga putok ay humalo sa mga sigaw at alikabok sa hangin ng gabi. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha nila ang pulang folder na itinago ni Ramon sa ilalim ng mesa, ang dokumento ng proyektong Busilak, at tumingin kay Jamal. Hindi natin ito pwedeng hayaang mawala, marahan niyang sabi. Lumingon si Jamal, ang kanyang mukha ay matigas, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Umalis ka na, Laila, pipigilan ko sila. Ang mga salitang iyon ay naging hudyat ng isang gabi kung saan ang tahimik na digmaan laban sa sistema ay tunay na nagsimula. Sumikat ang araw sa ibabaw ng mga guho. Ang bahay na pinagtaguan, na kagabi naging larangan ng digmaan, ay ngayon ay wasak na nakatayo. Ang mga pader nito ay butas-butas dahil sa mga bala. Basag na salamin ang nagkalat sa sahig at ang amoy ng pulbura ay nasa hangin. Dumating ang mga pulis, naglagay ng dilaw na police line, at ang opisyal na ulat ay mabilis na inilabas. 2 suspect sa pag-atake sa mga otoridad ang diumano tumakas matapos ang sagupaan. Walang senyales ng buhay, wala ring mga bangkay. Tanging mga bakas ng dugo sa pader at mga yapak na patungo sa kagubatan sa likod ng bahay. Muling isinulat ng mundo ang sarili nitong bersyon ng kwento, na sina Jamal at Laila ay hindi na mga biktima, kundi mga takas na hinahabol ng batas. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na kumukulo sa mga lihim na silid ng kapangyarihan. Isang empleyado sa loob ng pulisya, na hindi na makatiis sa patuloy na kasinungalingan, ay lihim na nagpadala ng ilang naka-encrypt na file sa isang independent media outlet. Ang data ay naglalaman ng mga bahagi ng ulat tungkol sa proyektong Busilak, isang madugong eksperimentong panlipunan na nilikha upang sukatin ang takot ng mamamayan sa mga otoridad. Sa loob ng wala pang 24 na oras, kumalat ang impormasyon sa mga underground forum at dark social media. Ang mga pangalang dati hindi nagagalaw ay nagsimulang banggitin isa-isa. Sa gitna ng mga dokumento, may 2 salita na nakakuha ng pansin ng publiko. Subject, Laila binti Ahmad. Status, aktibo. Habang abala ang media sa pagdedebate sa pagiging totoo ng data, isang anonymous na video ang lumitaw online. Ang video ay malabo, ngunit sapat na malinaw upang ipakita ang isang lalaking nakaunipormeng militar na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang kanyang mukha ay puno ng sugat at may tuyong dugo sa kanyang sentido. Mabigat ang kanyang hininga, ang kanyang boses ay paos ngunit matatag. Akala nila patay na kami, mahina niyang sabi sa kamera. Pero nagsisimula pa lang ang digmaan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw bago biglang naputol ang video, kasabay ng isang mahinang pagsabog sa di kalayuan. Ang publiko ay nagkagulo, lumitaw ang mga espekulasyon, at ang pangalan ni Jamal Prasecha ay muling naging laman ng pambansang balita. Naging itim ang screen. Isang mabagal na tunog ng mga yabag ang narinig na papalapit.
Ang maindayog na tunog nito ay bumasag sa katahimikan. Sa gitna ng kadiliman, narinig ang isang pamilyar na tawa, malalim, kalmado, at puno ng nakatagong kahulugan. Boses iyon ni Basa. Nakaupo siyang mag-isa sa kanyang opisina, nakatitig sa screen ng computer na nagpapakita ng bahagi ng video. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatapik sa mesa, na para bang nagbibilang ng oras. Akala mo tapos na, Jamal, mahina niyang bulong bago tuluyang mamatay ang screen. Sa labas ng bintana, marahang hinipan ng hangin ang kurtina. Nagpapahiwatig